May mga bagay sa mundong ito na hindi natin kayang ipaliwanag. Mga bagay na kahit siyensya ay walang maibigay na malinaw na sagot. Isang lumang manika, tahimik, nakaupo lang, pero sinasabing kaya niyang gumalaw, tumawa, at manakit. Ngayong gabi, ikukuwento ko sa inyo ang tunay at nakakatakot na kwento ng Robert the Doll, ang manikang mas kinatatakutan pa raw kaysa kay Chucky. Humanda ka, dahil baka pagkatapos mong marinig ito, hindi ka na makatulog. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Noong early 1900s sa lugar na Key West, may isang batang lalaki na nagngangalang Robert Eugene Otto. Isang araw, nakatanggap siya ng manika bilang regalo. Ang itsura nito, nakasuot ng damit pang sailor, may matalim na mga mata, at may kakaibang ekspresyon sa mukha. Pinangalanan ng bata ang manika, Robert. Doon pa lang, nagsimula na ang kakaibang mga pangyayari. Ayon sa mga kwento, madalas marinig ng mga magulang ni Robert ang dalawang boses mula sa kwarto ng bata. Isang boses ng bata, at isa pang mas mababa, mas malamig. Kapag tinatanong si Robert Eugene kung sino ang kausap niya, ang sagot niya ay simple lang. Si Robert. Kapag may nasisirang gamit sa bahay o may kalat sa kwarto, lagi niyang itinuturo ang manika at sinasabing, "Hindi ako yon. Si Robert ang gumawa." Noong una, inakala nilang normal na imahinasyon lang ng bata. Hanggang sa may mga kapitbahay na nagsasabing nakikita nila ang manika na nakatayo sa bintana kapag wala ang pamilya. Minsan daw ay nakangiti ito. Minsan naman ay nakatitig lang. May mga gabi rin na maririnig ang mabibigat na yabag sa loob ng bahay, kahit tulog ang lahat. At may isang insidente na hindi makakalimutan ng pamilya. Isang gabi, sumigaw ng malakas si Robert Eugene mula sa kanyang kwarto. Nang pumasok ang kanyang mga magulang, nakita nila ang mga upuan na nakabaliktad at ang mga laruan na nagkalat sa sahig. Nakaupo lang ang manika sa kama, nakatingin. Lumaki si Robert Eugene Otto at naging isang artist. Pero kahit matanda na siya, hindi niya iniwan ang manika. Inilipat niya ito sa attic ng bahay nila at doon lalo pang lumala ang mga kwento. May mga bisita raw na nakakaramdam ng biglaang lamig sa tuwing lalapit sila sa manika. May ilan na nagsasabing gumagalaw ang ulo nito. May iba na nakakarinig ng mahihinang tawa. Pagkamatay ni Robert Eugene Otto noong 1974, naiwan ang bahay at ang manika. At hindi doon nagtapos ang kwento. Sa kasalukuyan, nakadisplay ang manika sa Fort East Martello Museum. Pero ayon sa mga empleyado ng museo, kakaiba pa rin ang mga nangyayari. May mga bisita raw na kinukuhanan ng litrato ang manika ng walang pahintulot. At pagkatapos ng kanilang pag-uwi, nakakaranas sila ng malas, aksidente o bangungot. Kaya may paniniwala na bago mo siya kunan ng litrato, kailangan mo muna siyang kausapin at humingi ng permiso. May mga liham din na ipinapadala sa museo, mga sulat ng paghingi ng tawad mula sa mga taong naniniwalang isinumpa sila matapos bastusin ang manika. Hanggang ngayon, nakaupo lang si Robert sa loob ng glass case, tahimik. Pero may mga nagsasabing, hindi kanya tinitingnan, pinagmamasdan kanya. Sa huli, tanong pa rin ang lahat. Totoo bang may sumpa ang manikang ito? O produkto lamang ito ng takot at imahinasyon ng tao? Ikaw, naniniwala ka ba? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na true stories. Muli, ako si General. At bago ka matulog ngayong gabi, siguraduhin mong walang manika na nakatingin sa'yo sa dilim. Magandang gabi.